Hi guys, good afternoon. And gumawa na ako dito ng ledger natin or journal. So papalitan lang natin tong mga categories kasi sa cash receipt journal ito kanina. So pinalitan ko na siya ng cash receipts. So lagay natin dito is customer or yung mga bumili sa iyong tindahan. So ayan, maghula-hula lang tayo ng mga pangalan. Samples po ito. Ayan. Micah Reyes, Lito Macabulak, Natalie Dumekdek. Mga tao na bumili po ito sa inyo. So, ilalagay natin dyan mamaya yung mga invoice number. Yung magkakasunod like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi yung maglalagay kayo dyan. Huwag niyong gagayahin itong ginawa ko kasi pinapakita ko lang po yung samples, no? So, sample na kung ano yung itsura ng cash receipts. So, ganito po yan. Diyan po sa pinaka kaliwa, syempre yung date, tapos customers. Customer's name dapat lalagay nyo dyan, hindi customers lang. Customer's name. So, yan, mga invoices. Dapat may invoice number. Kung ano talaga yung invoice number, yan pong ilagay nyo ha. Huwag nyo pong pinapalit-palitan. Yung ano po yung nasa, ayan po yung number ng sample ng invoice number. Description. Describe nyo po yung summary na description na lang. Huwag po yung mahaba. And summary lang po, yung konting description lang po. Ayan. Cooking service. Fee and package. Package fee. Delivery of goods. Ayan. Kahit ano pong mga pumapasok sa tindahan nyo or sa shop nyo. And chips and crackers kung sari-sari sa store kayo. Pero I think sa sari-sari store is itemized ata yan. Pero same lang naman din po sa cash receipt journal. 12 kaban ng rice and mode of payment. Saan siya nagbayad? Kung cash or e-wallet. Ayan, wrong spelling tuloy. E-wallet. Ayan, card. Ayan, Maya. Ayan, center natin. Tsaka yung mga magkano yung binili nila. Amount of the service, amount of the goods, amount of the items, kung magkano po yung bayad ng product or services na ino-offer nyo. Ayan po. So, itong mga reference number, kahit hindi nyo nalagyan, hindi ko po alam kung saan po ito titignan, pero hinuhulaan ko na lang. Ayan. Ilalagyan ko na lang dito. Pero hindi po ganito yung sample ng mga reference number. Pasensya na. So, ayan po. Ganito po yung itsura ng cash receipts journal. Tuloy-tuloy po yan, February 1. Kahit February 1, lagpasan nyo po ng sulatan ng February. February 1, huwag nyo nang lagyan ng date. Pag pare-parehas na February 1, sa taas lang po. Siyempre, after the month, itotal nyo na. Ayan, 216,000 in sales. Parang hindi pa pasado yan sa tax.